So ito ay nagkaka-Erwin. Okay, yung gagamitin si Nanay Wang. Motor namin doon nakaparehas mo tayo ng gamit. Yan, good morning mga ka-istorya. Day 2 na natin sa paglalakbay dito sa May Busquelan. Bali, pupunta na tayo ngayon kay Wangud para magpatato. So, yung mga kasama natin ang magpapatato. So, kailangan yung bumili ng ganito. So, ito ay nagkakahalaga lang ng 150. 150 pesos ito yung gagamitin para tatuan kayo. Di pwedeng ano. Bago kayo pumunta doon, mayroon na kayong ganito. I-offer sa inyo to ng mga tour guide dito. So, hindi kayo makakapunta kay Wangud pag wala kayong tour guide nakasama. So, isang tour guide bali 5 tao every isang tour guide. Ganun ang ano dito, parang kalakaran. So, nasa bandang baba daw siya kasi nasa bandang taas ang aming area na tinuluyan. Saka pag magsusot kayo ng mga sapatos dito dapat medyo pang ano talaga. Kasi ngayon naka-crocs lang kami. Medyo madulas kasi yung panahon ngayon medyo maulan. So, madulas naman kasi umuulan sa mga bundok. Niram lang natin kay kay Erwin, kay Erwin. Shout out kay Erwin. Yun, no? Ang mambabatak. So time check tayo mga ka-istorya. Bali 7 AM kailangan natin pumunta dun. Tapos bibigyan kayo ng mga tour guide ng numbering nyo para sa pila. Naramdaman ko yung dulas. Tayo pa lang ang tao dito. Tayo pa lang ang grupo na nauna dito. Yan, ito yung pwesto nila. Ito na tayo mga ka-istorya. Hi Nel. Yan, shout out kay Raymar. You know. Nakail yan, mag-gawa. You know. Siguro naman ngayon makikita na ako sa vlog mo ha. Anong experience mo nakating ka dito? Oh. Maganda yung lugar. Sana nga matatuan kami ni Apo eh. So, nandito na tayo mga ka-istorya. Bawal daw maingay dito. Kailangan yung mga ugali nyo sa Manila, iwanan nyo. Huwag yung dadalihin dito. Yan, yung aming leader. Ang bait talaga ni istorya. Daw, bawal daw maingay dito. Maingay kasi ako eh. Sorry po my bed. Ito yung lugar nila. Ako saan nagtatato si Nanay Wangud or Lola Wangud. Ito yung gagamitin na pang tato sa inyo pag pupunta kayo dito. Bali ito mga ka-istorya, kita nyo ganyan, katalas yan. Para siyang pako na sa may special na special siya na material eh. Tapos ang halaga nito ay 150. So pwede mo na rin siya as souvenir. Pwede ka rin bumili nito kahit hindi ka magpapatato eh. So may i-offer naman sa inyo yung mga tour guide na sa inyo magdadala dito. Tak 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 tak. Sakit. Si Nanay Wangud ay 108 years old na. 108 years old na yan si Nanay Wangud, pero pag gumalaw parang hindi 108. Si Nanay Wangud ay may edad na 108 years old. Kita nyo na malakas pa si Nanay Wangud. So pabalik na tayo sa ating tutuluyan mga ka-istorya. Pupunta kayo dito, dapat magbigay kayo ng mga respeto sa mga unang grupo na sasalang. Ang kasi dito, unang grupo, kung sino magpapatato, tsaka kung sino magpapa-picture, sila muna yung mauuna. Huwag nyo munang unahan ng picture kasi may naman kayo, may time para doon. Kasi may bayad yun eh. Based kasi sa observation namin kanina, yung ibang mga grupo, makukulit. Ayaw ni Nanay Wangud na maraming picture ng picture na habang nagtatato siya. So kailangan pag nagtatato si Nanay Wangud, yung picture nakalaan na yan. Ayaw din ni Nanay Wangud na maingay. Gusto niya tahimik lang.
Ayaw niya ng marami nagbibideo. So kailangan yung magbigay ng respeto sa ganung mga ano. Kaya anong feeling ng tinatukan ka ng tatlong tuldok? Yung una nakakilabot. Ngayon di natin magagamit yung ano, yung drone natin kasi medyo maulan, maambon, tsaka foggy. Mahirap. Wala tayong pampalit. So dito tayo sa may palayan ngayon. Medyo madulas lang dito eh. Pero ano na lang, ingat-ingat sa atin. Hello. Yun! Ayan si Kuya Erwin. So ito yung lalakaran namin. Ano, huwag naman yung hamog. Oh. Tingnan nyo yung hamog, grabe. Baka puro tayo sa baba. O ayan, yung mga kasama natin. Motor namin doon nakaparada yan sa kalsada na yan. Napakaganda dito sa ano, sa Buskalan. Hindi ako nakapagpalipad ng drone ngayon kasi medyo maambon. Mahirap eh, baka masira pagbalik na lang, pag nakabalik na lang ulit ako dito. Pabalik na tayo dun sa area na yon. Ito, diyan naka ano, yung mga gamit natin tsaka motor. Stiff yung bababain nyo tsaka aakyatin nyo, tsaka ngayon kasi medyo madulas. So kung pupunta kayo dito, kayo masusuot ng Crocs ha, mga pang hiking, pwede sa ano, makapit sa putik. Hawakan no, walang mga hawakan no. Larong handbrake. Kita niya, rekta talaga kayo sa bangin. Magiging kwento kayo, magiging istorya kayo. Surely but surely tayo. Surely but surely. Dulas to boy, maputik to boy. Legit talaga yung takot, pagtakot ka sa heights dito eh. Ano ba kaya mo na? Matapang nga tao ka na, di ba? Joke lang, lagi cellphone mo, mahulog ko to. Kaya dito tayo mga kastorya. Safe naman yung motor natin dito. Wala namang nawala. Baka putik. Mag-ayos mo tayo ng gamit. Palis na tayo mga kaistorya sa Buskalan. Papunta tayo ngayon ng Sagada. Doon ang ano natin next sa tutuluyan. Weekdays ngayon kaya medyo hindi crowded. Pero pag weekend, sure bull yan, puno yan yung mga parkingan dyan. Safe naman magparada ng ano dito ng mga motor. Wala namang nawala sa mga bag. Tsaka mga helmet, may pag-iiwanan dyan sa area. Dito tayo ngayon mga kaistorya sa ano, La Trinidad Bontoc Road. Ayan, dito namalengke kami dito para sa kakainin namin dun sa Sagada. Tapos change gear na rin. Medyo maganda-ganda naman ang panahon eh. Malapit na tayo sa ating pupuntahan mga kaistorya. Dito tayo tutuloy sa day 2. Napuntahan na namin ito na nagsagada kami. Pero ayun, binalikan namin ang lugar ng Hideaway House. Oh, dito na tayo.
day 3 na natin ngayon at nandito tayo ngayon sa Marlboro Hills. Ano tayo, dumaan sa Hideaway House kami tumuloy na tinuloy namin last year January. Nakarating tayo dun mga 3 or 4, tama ba ako? 3 or 4. Tapos nandito tayo ngayon sa day 3 sa Marlboro Hills. Ang Marlboro Hills daw, ang kanyang old name ay Lamagan. Lamagan ang old name nitong Marlboro Hills. Kaya siya tinawag na Marlboro Hills kasi may mga tourist guide daw dito na foreigner. Ay, tourist guides, mga tourist na foreigner na nagpunta dito. At parang may kapareha to sa ibang bansa sa South Carolina or Caroline na kagaya nitong lugar na to, kaya tinawag siyang Marlboro Hills. So yun mga istorya. So ngayon wala masyadong sa Sea of Clouds. Tapos nilakad namin tong Marlboro Hills from entrance to top, nasa 1.3 kilometers. Tapos ang estimated na oras niya para lakarin nasa 1 oras. So mas maganda kapag aalis kayo ng 4 or 3 sa destination nyo sa mga tinutuluyan nyo dito para makita nyo yung Sea of Clouds. Si paring Raymar ang tagawak ng ating videographer. Tapos may napanood kaming vlog, medyo malamig daw. Hindi malamig. Kaya pag pupunta kayo dito, kayo magdadala ng jacket kasi pabigat lang yun sa Mahirapan lang kayo maglakad. Totoo yun, legit yun. Wala lamig, di malamig dito. Hindi malamig. Paano yung di malamig? Hindi malamig. Hindi talaga. Pag pupunta kayo dito, kayo magdala ng jacket. Sando lang, tsaka t-shirt. Inalamig to. Sama mo yung Uy, patay mo. Sama mo yun. So yan, kasama natin si Kuya Erwin. Wala, hindi malamig. Anong experience na nakakarating ka dito, Kuya Erwin? Parang gusto kong magubad kasi parang mainit pala rito, no? Parang gusto. Ayan, si Boss Mac, kasama natin. Mac, anong experience mo, Mac? Ito yun, hindi malamig. Ayan, Di talaga malamig. suot niya yung kanyang pang tour vlogs. Ayan, kay Ate Mel, naiinip na. Sabay okay. Okay. Ouch! Ouch! Si Ate Marisa. Ate Marisa, kamusta? How's your feeling? Sakit pa ako. Yan, sakit daw ang kanyang tuhod. Okay guys, pero anong pakiramdam na nakarating ka ngayon sa Marlboro Hills? Mas maganda naman dito, maraming mga tao. Saka konti yung makikita mo kasi wala yung mga bundok nakatago eh. Ikaw, Ate Marisa, what's your... Marisa. Ay! Sa kabila pala. Si Ate Joy pala. Pares kayo ni Melanie, hindi Erwin to hagi sa akin eh, Marisa eh, no? Tagos ba sa buto yung lamig? Parang lamig talaga. Pasensyaan nyo na po yung vlogger namin at nakasanto Yan kasi. yung magkasama natin lagi nating nakasama sa North Loop. North Loop tsaka sa Kamusta po? mga long ride. Pakita mo naman yung view natin, pre, sa harapan. Puro pine tree, no? Ano kaya tumutubo na lang? O may nagtan? Oh, may GoPro. Kanina yung GoPro yan, naiiwan ah. Iwan, oh. Laglag siguro yan. So yan mga istorya, nandito tayo ngayon sa Salt and Pepper. So isa sa mga pricey dito sa Sagada. Grande. Ito lang po yung kinain natin. Hello. Oops! Ito po. Hello. Kakain kami. Uy, Coco Martin! Kabugbog! Sabog. Sabog ang mata. Kasama natin mga Hello. istorya. So kakain Kakain muna ka namin kami. dito. So ito yung huling Hello. gabi namin dito sa Sagada. Hello.
at bukas ay uuwi na kami. So let's eat mga istorya. Hello. So yun mga ka-istorya, pauwi na tayo ngayon from dito to sa may Hideaway House. Pangalawa na namin ito napuntahan. So another 400 plus kilometers na naman para tayo bumiyahe pa uwi. Ito, Hideaway House. Ito yung ulit yung kanyang number, 09-991-999-629. So yan, kontakin nyo lang sila dyan for reservation. Hindi pwede dito yung parang on the spot walk-in, parang kailangan nyo talaga magpa-reserve. Meron sila sa Facebook. Breakfast muna kami dito sa may isang house ba yun. Bye, Ate Johnny! Let's go. Thank you, Lord. Another day. Bali dito sa malapit sa tinuluyan namin, malapit lang dito yung isang house. Isang house ba? Isang wow. Isang house. Yung baliktad yung bahay. Oh! What a good sea of clouds. Ganda oh. Echo. Look at the sky. Nandito tayo ngayon sa taas ng kaulapan. Uy gagi, dito nakuha na ng pictures. Woo! So summary ng ating video mga ka-istorya, day 1, nagpunta tayo ng Skyline View Deck na matatagpuan sa bandang Ilocos Sur. Tapos after no, nagpunta tayo ng Buscalan. After no, nagpunta tayo ng Buscalan. So mahigit na sa 525 kilometers ang ating binyahe nung day 1 ayon. At day 2 na andun pa rin tayo sa Buscalan at papalis tayo nung mga araw na yon. Papunta tayo ngayon sa Agada. Dito tayo nagstay ng 2 nights. Nagpunta tayo ng Marlboro Hill, tapos bumukod. So hindi na ako nakapagpalipad ng drone kasi hindi maganda yung weather hindi maganda ang magpalipad ng drone kapag ma-fog. Lalo na yung lens ko, nagkaroon ng problema yung lens ko. Kaya sa mga video na napanood nyo, hindi masyado akong nakakuha ng mga drone clip. Kaya nakakahinayang lang kasi napakadaming magagandang view sa Buscalan. Tapos sa lugar nila Wangud, hindi rin tayo nakapagpalipad kasi medyo maulan at mahamog. Maraming salamat sa mga nakasubaybay ng ating video. So bali ang estimated total budget natin ay nasa around 6 to 7k mga ka-istorya. Group ride yun as individual sa akin, yun yung nagastos ko. Nakakasama ako sa group ride. Yan. Pero sa individual lang, kunwari solo lang kayo, mas mahal. Siyempre mga transient ngayon. Ang transient namin dito sa is umapatak ng 900 per person kasi 2 nights kami, so nasa 400 plus per night. So ganun, kung babayaran nyo yun ang solo lang kayo, syempre ba mas mahal, di ba?
Maraming salamat mga kaistorya. At kung may mga katanungan kayo sa video na ito, comment lang kayo sa video. Sasagutin natin yan mga kaistorya kapag tayo may oras na masagot yan. So thank you mga kaistorya, hanggang sa muli. At recommend kayo ng mga panibagong pwede nating puntahan. Like and share and subscribe mga kaistorya. Bye bye.